Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Mga mag-aaral din ng mga KNN reporters, kaya naman mahalaga rin sa kanila ang ganitong usapin. Sa pagiging estudyante ko, gusto ko rin matulungan ako ng mga magulang ko para makapagtapos at maka-ano rin sa mga project, activities, pati sa supportan din nila ako sa mga contest gaya ng Buwanang Wika. Sa panahon ngayon, tataas na ng tuition, diba? So, mas mababang tuition. Ano kailangan natin ng mga estudyante? Siyempre, di ba, sa rising tuition fee, hindi na kayang suportahan ng gobyerno yung ating mga estudyante, mga college, high school. So, sana sa forma ng pagtulong nila sa buo sa mga jobs, magkaroon ng mas maraming jobs, higher wages, para mas makatulong sila sa mga magulang na nagpapaaral sa kanila sa mga anak nila. Ngayon sa Boses ng Bureau, usapin ng pamasahe. Pero doon kasing mga hindi sumusunod sa itinakdang student price. Pakinggan natin ang boses ng Zamboanga del Sur Bureau. Dahil sa walang tigil na pagtaas ng oil prices sa bansa, maraming sektor ang naapektuhan. Dati, 5 piso lang ang minimum na pamasahe sa mga tricycle dito sa Pagadian, or 50 naman para sa mga mag-aaral, matatanda at may mga kapansanan. Ngayon, dahil sa City Ordinance No. 93-110, tumaas ang pamasahe sa 7 piso. May pisong diskwento ang mga matatanda, mag-aaral at may mga kapansanan. Ayon kay City Councilor Rufino Amor, Chairman ng Committee on Communication and Transportation, ang diskwento ay maibibigay lamang sa mag-aaral kapag naka-uniforme o nakasuot ng ID upang di mapakinabangan ng mga nagbubulakbol. May mga nagrereklamong hindi sila binibigyan ng diskwento kahit na naka-uniforme o nakasuot sila ng ID. Ayon sa tanggapan ni Councilor Amor, dapat isumbong ang ganitong mga insidente sa kanilang tanggapan para ma-aksyonan. Kami rito sa KNN Zamboanga del Sur ay maasang aksyonan nga ang mga driver na di nagbibigay ng diskwento. Dapat ding palalahanan ng mga driver na kahit di naka-uniforme ang isang estudyante, basta't ito'y may ID, ay dapat bigyan ng diskwento.